Medyo maugong ngayon sa mga Pinoy rider ang kalalabas lang ng Yamaha NMAX Turbo 2024 sa bansang Indonesia. At wala pa tayong balita sa Yamaha Motor Philippines kung isasabak na din nila ang turbo version ng Yamaha NMAX dito sa ating bansa. Pero kung sakaling matutuloy ito, isa na naman ito sa mga inaabangan ng mga Pinoy at siguradong magiging patok na naman ito sa puso ng mga Pinoy rider. Malaki ang chance talaga na tangkilikin ito ng mga Filipino riders gaya ng pagtangkilik nila sa Yamaha NMAX 155 na meron sa ating bansa. Kaya sa video natin ito, pag-usapan natin ang mga pagkakaiba ng Yamaha NMAX version 2.1 at ang bagong Yamaha NMAX Turbo. Kaya kung handa na kayo mga brother, let's go! Ang una nating pag-uusapan ay ang kanyang headlight, taillight at signal lights. Ang headlight design ng version 2.1 ay gumagamit ng 6-bulb LED headlight design. Merong 4 sa taas na bahagi ng motor at ito ay para sa low beam at 2 naman ang nasa baba at ito ay para sa high beam. Meron din itong daytime running lights na very visible during daytime. Samantala, ang headlight design ni Yamaha NMAX 2024 Turbo ay medyo malapad ng konti kung ikukumpara sa version 2.1. Meron itong 2 projector lamp sa taas at sa baba to increase visibility at mas pinasingkit yung kanyang eyelid na nagsisilbing daytime running lights ng motor. At kung iyong titingnan, ito'y mas matapang at mas robotic ang kanyang design. Ang taillight design ni Yamaha NMAX 2024 Turbo ay naka-LED din katulad ng version 2.1 pero mas simple at napaka-modern ng design nito. Merong ang pagka-futuristic ito mga brother at hindi na nagkakalayo sa mga design ng mga modern electric cars na makikita natin sa ngayon. Kung sa turn signal lights naman ang ating pag-uusapan mga brother, sa version 2.1 ito'y makikita sa ibabang bahagi ng motor at nakalagay sa harap at kung sa likod naman ng pag-uusapan, nakaisang assembly ito kasama ng kanyang mga brake light. At hindi ito naka-LED mga brother. Gamit pa rin ni Yamaha ang conventional light bulb sa kanyang turn signal lights. Kung pag-uusapan naman natin ang turn signal lights ni Yamaha NMAX 2024 Turbo, naka full LED na ang turn signal light sa harap at sa likod. At ang kanyang turn signal light sa harap ay kasama na ng kanyang headlight assembly na makikita natin sa magkabilang dulo. Samantala, ang kanyang turn signal lights design na makikita natin sa likod ay magkahiwalay sa kanyang brake light. Nakalagay ito sa baba ng kanyang brake light at kung ating titingnan, bumagay sa overall looks ng motor. Next nating pag-usapan ay ang kanilang front fender. Medyo may kalakihan kung titingnan natin ang front fender ng Yamaha NMAX 2024 Turbo. Ito ay dahil sa kanyang side support na mas pinalapad kung ikukumpara sa version 2.1. Kung inyong mapapansin mga brother sa version 2.1, litaw na litaw yung kanyang front shocks. Pero sa bagong Yamaha NMAX 2024 Turbo, halos matabunan na ang buong front shocks nito. Pansin ko lang na maikli pa din yung front fender na halos 20% lang ng gulong ang kanyang nakukover. Kaya malamang na kailangan talagang maglagay ng fender extension para iwas talsik ng putik sa likod ng kanyang headlight assembly. Sa kanyang windshield naman mga brother, medyo mataas ng konti ang windshield ni Yamaha NMAX 2024 Turbo. Walang pinagkaiba sa color grade. Nilagyan lang ito ng mas madaming corners kung ikukumpara sa windshield ng version 2.1. Pero kung ako ang tatanungin, nasa rider din naman ang choice kung sapat na ang stock windshield or hindi. Ngayon pag-usapan natin ang body design ng motor. Konti lang ang changes ng body design ni Yamaha NMAX 2024 Turbo kung ikukumpara natin sa version 2.1. Medyo pinalaki ni Yamaha NMAX 2024 Turbo yung kanyang espada sa gitna at nilagyan ito ng 2 external lock na kitang-kita sa front area ng motor. Yung emblem ni Yamaha ay nasa level na ng kanyang headlight at mas madaming corners ang Yamaha NMAX 2024
2024 Turbo na kitang-kita sa magkabilang dulo ng motor. Sa filter cover, makikita din natin yung changes at yung parang shark's fin design sa taas nito. Pansin ko lang na parang mas maikli ng konti yung likod na bahagi ng Yamaha NMAX 2024 Turbo kung ikukumpara sa version 2.1 na meron tayo sa ngayon. Sa kabilang side ng motor, bago ang design ng Yamaha NMAX 2024 Turbo sa kanyang radiator cover, pero walang pinagbago sa heat guard kung ikukumpara sa version 2.1. Another upgrade na panalo si Yamaha NMAX 2024 Turbo ay ang kanyang panel gauge. Sa version 2.1, kahit na ito ay naka-full digital, pero overall, naka-monochrome pa rin ito. Samantala, si Yamaha NMAX 2024 Turbo ay may dalawang design. Yung high-end model ay merong TFT navigation display na powered by Garmin Street Cross app. Meron itong turbo driving mode. Pero yung mga lower model, like yung mga Neo version, kahit wala itong TFT navigation display, napaka-premium pa rin ang looks nito. Isa pang changes na meron si Yamaha NMAX 2024 Turbo ay meron na din itong Type-C electric power outlet. Di mo na kailangan ng adapter para mai-charge ang inyong mga gadget. Type-C cable ay sapat na. Nagmukhang premium din yung design ng kanyang manibela dahil sa silver accent na nilagay ni Yamaha. Ngayon, pag-usapan naman natin ang makina. Ang makinang gamit ng non-turbo version or tinatawag na Neo version ay halos magkapareho sa version 2.1 na meron sa ating bansa. Ito ay may powerful engine na 155cc, liquid-cooled, 4-stroke, single overhead cam, 4-valve single-cylinder na may compression ratio of 11.6:1. Ang makinang ito ay nagbibigay ng maximum power of 15.4 PS at 8,000 RPM at maximum torque of 13.9 Nm at 6,500 RPM. Pero ang Yamaha NMAX Turbo version ay may maximum torque na 14.2 Nm at 6,500 RPM. Ito ay dahil sa YECVT technology o tinatawag na Yamaha Electric Continuously Variable Transmission. Meron itong dalawang driving mode katulad ng T-mode or town commuting at pati na rin ang S-mode or sports touring. Itong dalawang mode maaaring patakbuhin sa pamamagitan ng mode button na makikita sa front left steering handlebar. Meron din itong Y-shift button na matatagpuan sa ilalim ng kaliwang manibela. Meron itong tatlong levels, low, medium, at high na pwede mong gamitin kapag gusto mong mag-overtake sa sasakyan sa harap mo or in preparation sa pag-akyat sa ibabaw ng burol or nagpamaneho ng tandem. Maaari mo ding gamitin ang Y-shift para mapahina ang takbo ng motor kapag napapaharap ka sa mga pababang kalsada at gayon din kapag pumapasok ka sa mga kanto o tinatawag na cornering. Kung sa upuan naman ng ating pag-uusapan mga brother, medyo naging premium ang looks ni Yamaha NMAX 2024 Turbo. Hindi na ito yung plain design na nakasanayan natin sa ating NMAX. Meron na itong double stitches na makikita natin sa mga high-end version gaya ng X-Max at T-Max. Kaya very premium at very sophisticated ang dating nito. Braking system naman mga brother ay hindi po nagbago. Ito ay naka-hydraulic single disc brake sa harap at sa likod o na dual channel ABS or anti-lock braking system. At pareho silang may TCS or traction control system para maiwasan ang di inaasahang pangyayari sa madudulas at mabuhanging mga kalsada. Wala pong pagbabago sa design ng kanyang mugs pati na din ang size nito. Ito ay parehong 110 by 70 by 13 sa harap at 130 by 70 by 13 sa likod. Kung suspension naman ang ating pag-uusapan, ito'y parehong naka-telescopic fork sa harap at unit swing or naka-dual shock na may sub-tank sa rear part ng motor. Pero si Yamaha Indonesia ay may dinagdag sa Yamaha NMAX 2024 Turbo at ito ay ang performance damper. Itong performance damper ay available lang sa Yamaha NMAX Turbo Tech Max Ultimate version. Ang performance damper ay nag-absorb ng deformation at saka vibration ng motor, kaya ito ay nagbibigay ng stability sa mga cornering at additional riding comfort kapag ikaw ay nasa biyahe.
Yung rear fender naman ay parang hindi nagbago. Nandun pa rin yung kanyang red at saka yellow-orange reflector na makikita sa lumang version ng NMAX 155. Fuel tank capacity ng Yamaha NMAX 2024 Turbo ay walang pagbabago kung ikukumpara sa Yamaha NMAX version 2.1. Ito ay may 7.1 liters at pareho silang merong 23.3 liters under-seat storage capacity. At syempre, pwedeng paglagyan ng isang XL full-face helmet at ng iba pang mahahalagang gamit. Ngayon, pag-usapan natin ang overall size ng motor. Ang overall size ng Yamaha NMAX 2024 Turbo ay medyo malaki ng konti kung ikukumpara natin sa version 2.1. Ito ay 1,935 by 740 by 1,200 mm. Ito ay may bigat na 135 kg sa TurboTac Max, 133 kg sa Turbo version, at 130 kg sa Neo version. At meron itong seat height na 770 mm. Ground clearance ay 135 mm. Kaya medyo mataas at mabigat ito ng konti kung ikukumpara natin sa version 2.1. Kaya kung medyo nahihirapan tayo sa version 2.1 or kung ikaw ay nasa 5 feet 5 inches pababa, baka mahirapan ka ng konti sa bagong Yamaha NMAX 2024 Turbo. Ngayon mga brother, pag-usapan natin ang presyo. Ang presyo ng Yamaha NMAX 155 version 2 dito sa Pilipinas ay nagkakahalaga ng 151,900 Philippine pesos. At ang presyo ng pinaka-premium na Yamaha NMAX Turbo Tac Max Ultimate ay nasa 45,250,000 Indonesian rupiah na kung ikukumpara natin sa Philippine peso, ito ay nagkakahalaga ng 162,336 Philippine pesos. Kaya medyo mataas ng konti kung ikukumpara sa presyo ng NMAX na meron sa bansa natin sa ngayon. Ang tanong, sulit ba yung added features sa Yamaha NMAX Turbo Tac Ultimate katulad ng performance damper, yung premium na design ng upuan, at yung TFT navigation display? Well, kayo na po ang makakasagot dyan mga brother. Pero kung hindi naman big deal yung tatlong additional features na meron sa premium version, ang second option natin ay ang NMAX Turbo na may presyo na 37,750,000 Indonesian rupiah na kung ikukumpara sa Philippine peso, ito ay only 135,429 Philippine pesos. Pero paalala lang mga brother, wala pang official announcement si Yamaha Motor Philippines kung dadalhin talaga ang motor na ito sa ating bansa at kung magkano ang presyo nito. At isa ring disclaimer mga brother, hindi natin alam kung parehong-pareho ang darating na Yamaha NMAX Turbo 2024 edition dito sa Pilipinas gaya ng inilabas sa bansang Indonesia. Kaya abangan na lang natin mga brother ang latest updates coming from Yamaha Motor Philippines. So yan po ang pagkakaiba ng Yamaha NMAX version 2.1 na meron sa ating bansa at Yamaha NMAX 2024 Turbo version. Sana po meron akong naiambag sa inyong kaalaman na kung sakaling kayo nagpaplano na bumili ng bagong version ng Yamaha NMAX ay pwede nyo nang pag-isipan habang maaga pa. So yan po ang vlog natin sa araw na ito. At kung bago ka pa lang sa channel ko at gusto mo ng mga ganitong content, don't forget to click like and subscribe to our channel. Click mo na rin yung notification bell mga brother para updated ka sa mga videos na ating inilalabas. At saka share mo na rin ang videos nating ito, lalong-lalo na sa mga kaibigan natin na nagpaplanong kumuha ng Yamaha NMAX 2024 Turbo sakaling dumating ito sa ating bansa. Hanggang sa muli mga brother, maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel at ingat po kayo mga brother.